Sa pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magbibigay ang ahensya ng 255 million pesos na halaga ng ayuda, partikular sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng Bagyong Tino. We have allocated funds for the crop insurance din para mabigyan ng crop insurance yung mga tao doon sa affected areas na tinamaan. Of course, meron din tayong 255 million worth of agricultural inputs, no? Like rice, corn, vegetable seeds, fingerlings, and others. Magbibigay ang DA ng karagdagang financial aid, crop insurance, agricultural goods at fishing gear sa mga apektadong mangingisda at magsasaka ng kalamidad. Ayon kay Secretary Laurel, ang pinaka-naapektuhan ng bagyo ay ang mga mangingisda, kaya naman tutulungan umano ang mga ito para ayusin ang kanilang mga bangkang pangisdaan. We have positioned already in advance rice and corn high-value crop seeds, no? Biologics, livestock, poultry, and mga gamit for fisheries. Ang most affected sa atin dito will be the fishermen, fisher folks. So we are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga bigay ng fishing gears, mga payaw. Kasabay nito, plano rin ng ahensya na magpatupad ng price freeze. Ito ay para maiwasan ang pagtaas ng mga bilihin sa iba't ibang lugar sa bansa at layuning sugpuin ng mga price manipulators lalo na ngayong panahon ng sakuna. Ayon naman sa kalihim, para siguraduhin na may makakain ang bawat Pilipinong apektado, ang National Food Authority o NFA ay naghanda ng 2.6 million peraso ng mga bags na may lamang bigas para ibigay sa mga lokal na pamahalaan at relief agencies. Samantala, wala pang pinal na datos ang DA kung magkano ang pinsala na dulot ng Bagyong Tino sa lahat ng agri-fisheries products sa bansa. Sa kabilang banda, panawagan naman ni Senator Kiko Pangilinan sa mga lokal na pamahalaan sa paparating na bagyo ay ang early harvesting para sa mga magsasaka nang sa ganoon ay hindi anya malugi at matapon lang ang kanilang mga produkto. Ang panawagan natin sa mga LGU ngayon, lalo na yung path ng bagyo, papunta ng, if I'm not mistaken, Northern Luzon. No? I hope lumihis. Pero baka pwede na mag-umpisa ng early harvest ang mga farmer ng kanilang mga produkto at bilihin na ng LGU dahil magagamit din naman talaga immediately para sa mga evacuation centers kung sakaling merong mga evacuees. So early harvest and sa GIPSACA direct purchase ng ating mga LGU. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., patuloy pa rin na nakaantabay ang departamento para magrespondi sa mga pinsala na dala ng Bagyong Tino, lalong-lalo na sa mga pananim, palayan ng mga magsasaka at mga kagamitang pangkaragatan ng mga mangingisda. Ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.